Katapusan ni Martin Romualdez nalalapit na. At ito, CCTV video ng Senado mapatungkol sa korupsyon at flood control issue ilalabas na. Naku po, ito na yung pinakamatindi rito ata, no? So ngayon mga banateros, I'm back again and again and again and again. Matapos po ang matinding bakasyon at nakapag-pa-fresh tayo ng ating katawan at nakita nyo ang aking bilis. Visit kayo si Dada, pati yung tiyan ko, pinapakita. So ngayon nga, mainit nga itong talakayan mapatungkol sa flood control. At sobrang dami na pong mga pangalan na mga nauugnay dito sa anomalyang flood control. At grabing nakawa ng mga putang inang mga politiko. Mga putang ina mga politiko na naglipa na sa ating gobyerno. Hindi ka naman nila lahat, pero mas marami ho ngayon, lalong-lalo na sa Congress, na maraming mga kawatan or mga magnanakaw na talagang to tricycle, to customize bond, to seko, hanggang napunta na sa Rolex. At nakasandugo na napunta na sa Louis Vuitton. Sandugo? may tsinelas bang Louis Vuitton? Alam ko meron dati pa sandugo, ngayon tangina naka Louis Vuitton ka na. At ngayon ay kinakabahan nga itong mga korap na mga politiko sa ating gobyerno dahil magkakaroon na ata sa 21 ng pangmalakasang rally laban sa mga korupsyon. Laban sa mga politikong nangungurap. So parang ang mangyayari dito mga banateros, mga kabiyaya, parang ilang grupo ho ito dahil may grupo ng mga makakaliwa. May grupo ng mga hip-hop, mga rapper, may grupo ng mga DDS at may grupo po na alam niyo yun, parang halo-halo ang mga magrarally at makikita natin dyan sa Luneta Park. Alam naman ho natin na pagkatapos po magkaroon ng malawakang rally sa Indonesia at sa Nepal ay talagang yun po ang nag-push sa ibang mga kabataan at mga Pilipino na tuldukan na ang korupsyon sa ating bansa. Dahil tangina, yung nagnakaw ng saging nakakulong, pero yung mga nagnakaw ng bilyong-bilyong pera, pondo ng at kaban ng taong pera ng taong bayan ay malaya at palipad-lipad lang sa himpapawid. Yung isa nga nasa Amerika na. At yung isa nag-i-empake pa lang. So yun yung mga grabing mga mangyayari at kaabang-abang. Alam niyo ako ang panawagan ko lang, support po ako dito sa mangyayaring rally, mapadilawan ka man, mapapinklawan ka man, or makakaliwa. Support po ako dyan sa rally na yan. Basta ang akin lang, baka mamaya yung mga makakaliwa dyan, kaya sila sumasama dyan para himukin nila na kalabanin ng mga Duterte. Ang pangit naman no? Alam naman na natin kung sino yung mga korap ngayon, 'di ba? So may mga lumabas ng pangalan at marami na rin mga nagtistigo. Pero ako ay sumusuporta ho dyan sa magaganap na rally na yan. At ako po ay nananalangin na na tawag dito na walang mangyaring sakitan. Kung boses lamang, alam nyo, napakaganda rin ho nito na mangyayaring rally dahil may papakita, may paparinig ng buong mga Pilipino, lalo na ho yung ating mga millennials, mga kabataan, kung ano yung hinanakit nila sa ating gobyerno. At sana puntiryahin nila itong mga congressman, yan, mga alam na natin kung sino-sino yung nai-involve dyan. Katulad yan, di umano, na sinasabi nila itong si Saldico, si Martin Romualdez, dahil sila lang naman ding dalawa ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. So maganda rin yan na marinig nila at marinig ng gobyerno yung hinanaing ng taong bayan. So ako po, suportado po ako dyan. Pero doon sa mga sisigaw lamang ng Duterte, wag na.
Oo, tayo ay manahimik na lang. No, dahil alam naman ho natin, katulad ngayon, yung mga ipapakita ko sa inyong video, na talagang etong si Romualdez ay nalalapit na ang katapusan. Pero, asawa ni Pera, pinagtanggol ng kanyang pinsan. Pero etong isang senador ay may ilalabas na CCTV video. So mamaya natin papanoorin yan. So dito ho muna tayo sa mga pahayag, no? Pahayag ni kung sino nga ba ang mastermind ng pagnanakaw dyan sa ating gobyerno. So ito po, panoorin natin. Sila po ba yung mga pangunahing sindikato dito sa Anomalia, yung mga kongresista? Wala kaduda-duda naman eh. Marami sa kanila involved. No? Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason, hindi ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Diba? Nakakalungkot isipin. Mayor, for the record, ang sa tingin Oo nga, no? Nakakapagtaka din, no? Puro hearing sa Congress. Pero bakit lantaran na hinahayag ng mga witness, ng mga kontraktor, na etong mga kontraktor ay kinontrol lamang ng mga congressman, at nabanggit nga dyan si Saldico at si Martin Romualdez at iba pa. Pero kung mamatsyagan ho natin maigi, wala naman nababanggit ang mga congressman mapatungkol kay Martin Romualdez at kay Saldico. Hindi nga nila mabanat-banatan. Hindi nga hanggang, 'di ba? Halimbawa ganito, si Diskaya, halimbawa lamang, halimbawa. Si Diskaya, inilahad niya na kasabwat si Duterte, kahit sino sa Duterte, nakasabwat ng Duterte itong Diskaya. Pustahan tayo. Magkukumahog ang mga congressman na imbestigahan talaga to. Pagkatapos ng hearing, babanat agad sila. Meron agad silang conference. Meron agad silang masasabi sa mga Duterte. Pero ngayon, na pinangalanan ng mga Diskaya, etong si Martin Romualdez at si Saldico, hindi nila madare-derecho. Hindi nila kayang rektahin. Hindi nila kayang pangalanan. Diba? Ganyan ho ka-unfair sa Congress. Nahalata ho natin na yung mga congressman ay talagang bataan ni Martin Romualdez. Obvious na obvious naman eh. Sinasabi na nga ng mga Diskaya, ito po hindi ko po kinakampiyan ng mga Diskaya. Kung dapat ho silang makulong, di makulong ho sila. Kasabwat ho sila sa nakawan diba? So dapat makulong sila, dapat panagutan nila yan. Ang pinupunto ko ho dito is sinabi na mismo noong kasabwat ng mga congressman, nakasabwat nila ang mga congressman at hindi nga nila magagawa yan kung hindi dahil sa mga congressman, bakit walang i-make ang Congress? Sa madaling salita, may pinagtatakpan sila. May kinakatakutan sila na hindi nila man nababanggit. So sino yun? Obvious na, yung dalawa. So ngayon talaga bumunga yung sinabi dati ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kundi si Saldico at si Martin Romualdez. Ang masama pa dyan, si Pangulong Duterte ipinadala sa The Hague, ikinulong, na naging maayos naman ang Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte. Na hanggang ngayon, imbestiga sila ng imbestiga sa korupsyon, wala silang mapatunayan. Wala silang maipakitang ebidensya kay Pangulong Duterte. Pero itong putang inang pandak na si Saldico, pero itong pandak na to na si Saldico, pinatakas. Asan na si Saldico ngayon? Nasa Amerika. Anong dahilan? May sakit. Ganon kalupit ang mga hayop. 'Di ba? Kitang-kita na lantaran na etong si Saldico ay isa sa mga mastermind sa korupsyon sa flood control at sa iba pang proyekto.
Pero bakit pinaalis at pinalipad? Pinayagan ng palasyo, pinayagan ni Marcos Jr., pinayagan ni House Speaker Martin Romualdez, pinayagan ng administrasyong Marcos etong si Saldico na makatakas sa ibang bansa. Ha? Ba't ganon? Bakit ganon ang nangyari? At bakit, ang isa pang katanungan dito, bakit pinayagan ito ng DILG? Bawat kasi no, katulad na lang yan, halimbawa, yung nangyaring hamunan ni Torre at ni Mayor Basti Duterte. Alam na ho ni Torre na itong si Mayor Basti Duterte ay may alis papuntang ibang bansa bago pa magkaroon ng hamunan. Pero itinuloy pa rin ni Torre. So ibig sabihin, matagal na nilang alam na aalis si Basti at alam mismo yan. Bago umalis ang isang opisyal, magano muna ng letter yan sa DILG. Correct me if I'm wrong, ha? Correct me if I'm wrong. I-correct nyo ako dyan sa comment section. Yan po ang ayon sa nalalaman ko. So itong si Saldico, bakit nila pinayagang na umalis? Na alam naman nila na siya yung sinisigaw ng taong bayan na pinuno ng nakawan. Sa totosin, hindi pa nga pinuno eh. Kung sa kumpanya, CEO pa lang si Saldico. Wala pa yung president at wala pa yung pinaka-may-ari ng kumpanya. 'Di ba? So sino ba yung presidente? Yun ay si Martin Romualdez. So sino pa yung nasa likod ni Martin Romualdez? Aba, hindi ko na alam yan. 'Di ba? Diyan tayo, kaya tama tong sinasabi ni Mayor Magalong na yung mastermind nga hindi nila mapangalan eh. Hindi nila mapangalanan. 'Di ba? Hindi nila matukoy. Hindi nga nila kayang panagutin. Ang masakit ho dito, bakit puro sa kontraktor lang nakapokus? Bakit yung si Martin Romualdez, yung mga tinuturong mga congressman, hindi makasuhan, hindi man lang mapakulong? Hindi ko po kinakampihan dito yung mga kontraktor. Kaya nga kagaya ng sinabi ko, kung pananagutin ng mga kontraktor, isama nyo yung mga nasa likod ng mga kontraktor. Unang-una yung DPWH, isa na yan, lalo na si Secretary Bunuan. At yung iba pa na nandyan na kasabwat ni former Secretary DPWH Bunuan. Kailangan isama yan, panagutin yan, kasuhan, ikulong. Bakit ganun, diba? So dito talaga napaka-unfair na nangyayaring investigasyon. Hearing tayo ng hearing, gastos tayo ng gastos ng milyon sa kada hearing sa Congress at sa Senado na wala naman din nangyayari. Pero yung mga kababayan natin na mga nagtitinda sa bangketa, yung mga kababayan natin nagnakaw lamang, hindi ko po tinotolerate na magnakaw. Maling-mali ho talaga yon. Pero yung mga kababayan natin na nagnakaw lang ng gatas, kaagad na ipakulong. Na yung kababayan natin kumuha ng isang sakong bigas dahil wala na siyang may pakain sa pamilya niya, nakakulong. Dahil yung lalaki na sobrang gutom, napili niya na lang magnakaw ng saging para lang may makain, nakakulong. Pero yung mga putang inang mga congressman na yan, na bilyong-bilyo ng ninanakaw sa gobyerno, malaya at nasa ibang bansa pa. 'Di ba? Ang masakit pa dito, pati yung mga anak nila namimihasa sa pera natin. Pera ng taong bayan. Dugot pawis ang inilaan natin niya sa pondo na yan. Tapos itong mga putang inang to, ito yung mamimihasa sa pondo natin. 'Di ba? So sobrang unfair eh. Sobrang nakakagigil. Pasensya na ako kayo kung ganito ako magsalita kasi habang kami po ay sa totoo lang yung aming bakasyon ng Banateros dahil season break ko namin. Akala nyo ba sobrang... Opo, nandun kami sa point na masaya kami pero sa likod ho nun, nandun pa rin po na naiisip pa rin namin na etong kasiyahan na nagaganap sa amin ngayon yung ibang kapwa namin Pilipino ay naghihirap at nagugutom. So hindi rin naman namin din kasalanan yun dahil hindi naman kami taga-gobyerno. Pero yun nga lang po, sobra din kaming nasasaktan na habang nandun kami sa kasayahan, yung iba pa naming mga kababayan talagang nagugutuman dahil sa katarantaduhan ng mga nakaupo sa posisyon or nakaupo sa ating gobyerno. Ito yung hirap sa atin no?
Putay na tayo yung naghihira para magkaroon ng pondo ang ating bansa, pero nakaw ng nakaw itong mga hayop na to. Diba? Kaya kung ano man yung mangyari sa darating na 21 na magkakaroon ng rally laban sa korupsyon, at kung may masaktan man dyan ng mga politiko, ang masasabi ko lang, deserve. Hindi ko alam, baka meron pa mas mataas sa kanya. Yun, no? Hindi naman basta-basta gagalaw yan, di ba? Hindi naman. Tapos, ito pong independent commission na gustong buuin ng Malacanang, sa tingin niyo po ba medyo parang nababagalan kayo? Kasi syempre, weeks na yung... May reason naman. I feel na, observing and watching the president, makikita ko naman siguro na may strategy siya. Baka siguro may mga reasons kung bakit nagkakaroon ng delay. Meron naman strategy ang ating presidente. Let us give credit to the president. Kasi kung wala yung message niya nung SONA na mahiya naman kayo, hindi siguro mapapastrak itong awareness campaign namin against corruption. Doon talaga nag-trigger yung bilis yung pag-escalate niya. So, let us wait for the president. Siguro meron siyang tinitingnan may mga kino-consider siya. Sige, Mayor. Good morning po, Mayor Magalong. Just want to follow. Ang masakit kasi dyan, alam naman natin, maging real talk na ho tayo dito. Alam naman natin, kagaya niyan, yung sinasabi ni Mayor Magalong na parang mas nag-trigger yung sinabi ni Pangulong Marcos nung SONA na mahiya naman kayo. Sa totoo lang, ginagamit lang din nila. Kagaya lang nung nangyari yan sa nangyari sa rally ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Na ginamit nila yung salita ni Marcos na ayaw ni Marcos sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ginamit po yun ng mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo. So ngayon na ulit. Yan din ang ginagawa ngayon nito ni Mayor Magalong, ni Toby Tiangco at nung iba pa. So kung ako ang tatanungin, aminin ko na talagang ginamit lang talaga nila yung ginawa ni Marcos Jr. Pero ang pinakamasaklap dito, mismong yung nagsalita, hindi niya kayang imbestigahan. Alam niyo kung bakit? Pinsan niya nga ang tinuturo dito na mastermind Ayun pa yung isa sa masakit dun Pinsan mo ang tinuturong mastermind pero hindi ka makagalaw. Hindi mo magawan ng paraan, hindi mo ma-actionan yung pinsan mo na managot sa korupsyon. O baka naman na pwede na naming isipin na kaya hindi mapanagot ni Marcos Jr. yung pinsan niya dahil kasabwat din siya. Yan ang mahirap dyan. Bakit kaya siguro hindi masita-sita, hindi mapanagot? Kasi mamaya may papanood ako sa inyong video. Ito, katulad na lang ito. Putulin na natin tong kay Mayor Magalong. Katulad doon ito na sinabi ni Marcos Jr. No? Pakinggan niyo yung sinabi dito ni Marcos Jr. Tignan niyo yung pagtatakip ni Marcos Jr. dito sa pinsan niya. Pakingge. Matapos sumitaw ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, magkakaproblema raw talaga kung mapapatunayang totoo ang aligasyon ng mga diskaya. Pero tila depensa sa kanyang pinsan ang reaksyon ng Pangulo. Papahingan nyo. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to know. Kadalasang biktima raw ang mga opisyal ng impresyon na kasabwat sila sa mga pumuputok na anomalya. Alam naman ninyo yan, name drop lahat, pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tignan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So, yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Uy!
nang isama ni Diskaya si Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo sa listahan na umano yung mga nakinabang sa flood control projects nila, si House Speaker daw ang madalas nababanggit ng kongresista. Ilang oras lang matapos madawit ang kanyang pangalan, mariing itinanggi ni Romualdez ang aligasyon. People have to be more careful at wag silang masyadong gullible. But again, it's something that all of us who are in high office suffer. All of us. Hindi naman daw krimen ang mag-name drop. Ang maliraw, gamitin ang pangalan ng ibang tao para sa pagnanakaw. May gusto ring dinawin ng Pangulo tungkol sa mga pahayag ng mga Diskaya. Yeah, can I correct that? These are not revelations, they are allegations. That's a very different, allegations and revelations are extremely different. Anytime now, iaanunsyo ng ehekutibo kung sino ang mamamahala sa Independent Commission at kung ano-ano ang saklaw ng kapangyarihan nito. Bukod sa subpoena power, posible ring i-adopt ng komisyon ang suhestyon sa Pangulo na magkaroon ng contempt power ang Independent Investigative Body. Para sa agenda, O yan narinig nyo sinabi ni Marcos Jr. At dito halatang halata na dinidepensahan niya yung pinsan niya. Ang malupit dito, anak ng titing naman. Ikaw yung nag-umpisa. Hindi pala, parang ikaw lang yung nagpainit. Dahil presidente ka nga Kahit kupal ka, talagang kaso hindi nyo nangalan na pagandaan yun. Ginamit, di ba? Ikaw yung nag-umpisa na sinabi mo papanagutin mo ang mga involved sa dito sa issue ng flood control. Sabi ko nga ng paulit-ulit, ang issue ng flood control or yung mga magnanakaw ng flood control ay katawan ng isang ahas. Ang mga kontraktor, buntot lang yan. Ang nasa gitnang katawan ng ahas ay DPWH. At ang ulo, ang ulo ay ang Congress at ang Palasyo. Kasama na siya dun. Ang linaw-linaw nun. Saan ba nanggagaling ang budget? Diba? Pipirmahan ng Pangulo at dadaan sa Kongreso at pipirmahan ng Pangulo. Tapos, pagkatapos dyan, dadaan sa DPWH. At ibabagsak naman ng DPWH sa mga kontraktor. Bakit puro kontraktor lang yung nakikita naming parang ginigisa dito? Tapos yung tinuturo ng mga kontraktor, ayaw nyong imbestigahan. Ayaw nyo ngang in-name drop. Sinasabi na nga ng mga kontraktor na kasabuat namin si ganito, kasabuat namin si ganyan. O baka hinahantay, baka lang naman, baka naman inahantay nyo na etong si Diskaya, etong si Alcantara, etong si Bryce, etong lahat ng mga kontraktor na involved dito sa flood control issue, baka inaantay nyo na lumabas sa mga bunganga nila ang apelidong Duterte. Hindi kaya ganon? Tanong lang naman, tatanong lang. Hindi naman siguro masama magtanong, di ba? Di ba? Hindi naman siguro masama magtanong. Kasi nga, kagaya na sinabi ko, kung etong si Diskaya, sinabi niya na Duterte ang kasabwat sa flood control, putang na magkukumaog tong mga congressman na to. Magrarally na naman yung mga congressman na mga makakaliwa dyan sa kalsada. Diba? Pero bakit ngayon na pinangalanan ng mga kontraktor na itong si Martin Romualdez, Saldico at iba pang mga congressman ay nasa likod nila at binibigyan nila ng komisyon sa mga kontrata, sa mga project na nakukuha nila sa DPWH, ba't hindi nyo magawan ng solusyon? Ito pa pinakatanong dyan. Kung ang COMELEC ay katulad niyan yung Duterteyot, ano bang nalabag ng Duterteyot sa nalabag ng mga congressman na nasa likod ng mga kontraktor? Mas dihamak na mas malala yung mga nasa likod ng mga kontraktor, di ba? Bakit hindi magawan ng solusyon ng COMELEC na tanggalin or i-impeach etong mga congressman na nasa likod ng mga kontraktor?
Ang masama pa dito, baka yung hindi lang nila kaalyado ng mga kontraktor yung tanggalin nila. Tapos yung kanilang mga, baka yung hindi nila kaalyadong mga congressman lang ang yung tatanggalin nila. Pagdating doon sa mga kaalyado nilang mga congressman, absuelto na sa kanila. Yan ang masama dyan. Pinagtatanggol mo nga yung pinsan mo eh. Anak kong teteng, lantaran na nga sinasabi na eh. O ano yung interview ni Abante, 'di ba? Sabi ni Abante dun sa video na viral. Sabihin mo na ang totoo, tapos na to, sabi niya. Sabihin mo na ang totoo. Ganun pa siya. Sabihin mo na. Diskaya. Sabihin mo na ang totoo, tapos na to. Samantalang yung Diskaya, nagsasalita naman na ito yung nasa likod nila. Ito yung nandito sa likod nila. Diba? O tingnan nyo yung interview ng mga congressman. Anong mga interview nila? Ikaw ba, Mr. Diskaya, ay may nalalaman ka ba na yung naunang administrasyon ay may kasalanan din sa flood control? Ikaw ba, Mrs. Diskaya, ay baka may kasama ka na may tuturo sa naunang administrasyon? Di ba? Naging baklaan na ako Di ba lahat ng mga congressman na nililitis etong hindi naman lahat. Pero karamihan. Di ba ganun yung mga tanungan nila? Pilit nilang pinapaamin ang mga Diskaya. Pilit nilang pinapaamin itong mga kontraktor na merong Duterte nakasabwat sa flood control issue. Diba? Obvious na obvious yung tanungan eh. For the past administration. Yan yung maririnig mo number 1 sa mga bunganga nila. For the past administration. Pilit nilang hinahalungkat, pilit nila, alam nyo, yung pag-iimbestiga sa naunang administrasyon, wala naman ng problema. Kaso, ang punto ho kasi dito, inilabas ng mga Diskaya, yung administrasyon, na mga kasabwat nilang mga congressman. Tsaka ito pa, si Saldico. Kailan ba nanalo yan? Diba? Sabihin na natin na nung panahon ni Duterte, yung mga congressman na yon, talagang kasabwat na ng mga kontraktor. So dapat bang isisi kay Duterte yon? Ang hirap kasi dito, pilit itong inuungkat ng mga congressman yung for the past administration, pero yung front ngayon, yung ngayon, front tuloy, yung ngayong administrasyon, hindi nila kayang solusyonan. Hindi pa nga kayo tapos dito sa administrasyon ngayon. Gusto nyo nang tumawid doon sa naunang administrasyon? Tanga ba kayo? Anak ng teteng, halos panoorin mo yung mga interview ng yung tanungan ng mga congressman sa mga kontraktor, 'di ba? Palagi mo maririnig for the past administration. Na baka daw may maituro ang mga Diskaya na sa panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga hindi na kaya nga etong si Pastor Benny Abante ang pinakamakadiyos, pinakamagaling na pastor. Sabi niya dun sa video niya, 'di ba? Pinakalamang sa lahat ng tao sa buong mundo. Pinakamagaling na pastor, talagang tinatawag na sinusuportahan ng Diyos, lahat ng Diyos sa kung nasan man. Sabi niya sabihin mo na lahat para tapos na ito. Tanginang yan. Sasabihin natin, sinasabi na nga. Tapos ikaw naman, tanga ka ba? Hindi mo ba naririnig yung sinasabi nila? Sinasabi na nga nila sa harapan nyo na ang involved dyan, Saldico at Martin Romualdez at iba pang congressman. Anong gusto nyong lumabas sa bunganga nila? Involved si Pangulong Duterte na kahit nasa daig na?
Grabe, no? Talagang grabe. Alam nyo, ginagawa talaga tayong tanga. Biruin nyo, nasa administrasyong Marcos tayo, mapupunta na naman tayo sa administrasyong Duterte. Kung ungkatan lang naman ng baho, bakit? Di lahat na. Hanggang administrasyong ERAP, Gloria Ramos. Gusto niya panahon pa ni magsaysay eh. Diba? Gusto niya panahon pa ni magsaysay eh. Pero wag muna yon. Wag muna yung mga dumaan na administrasyon, yung ngayon muna. Kasi ngayon talaga, grabe talaga yung korupsyon eh. Obvious na obvious. O, tingnan nyo yung Davao, nilalabas. Eto nga yung masaklap eh. Hindi ibinabalita ng ibang mainstream media yung mga vlog, yung mga patunay na maayos ang flood control sa Davao. Yung mismong mga tiga Davao na nagpapatunay nun pero hindi inilalabas ng ibang mainstream media. Natatanging ang lamang, ang SMNI lamang ang naglalabas. Napakaayos po ng flood control sa Davao. Pero pilit pong inaatras at hinihila ng mga congressman na dun imbestigahan yung flood control issue sa Davao. Sa Davao, yung issue sa Luzon ng mga flood control na sira, dalhin sa Davao. Dapat ibintang sa Davao, dapat ibintang sa mga Duterte. Na kahit ginawa ni Juan, kasalanan pa rin ni Pedro. Kaya nga may kasabihan, di ba? Ang kasalanan ni Juan, hindi mo pwedeng isisi kay Pedro. Tama ba? I-comment nyo na lang niya kung tama yung pagkakasabi ko, ha? Di ba? So ganun yung nangyayari. Kaya yung hearing, patagal ng patagal, malamang sa malamang ako. Hindi ko alam kung totoo ba tong panaginip ko. Eto na. Andun ako sa resort na naginip ako. Alam nyo kung anong panaginip ko? Na may mahabang lamesa at mga nakabarong na tao. Lahat ng suot nila kagalang-galang. Ang namukaan ko lang ho doon sa panaginip ko ay yung mga kontraktor na lumalabas sa issue ng flood control. At alam nyo kung ano yung pinag-uusapan doon? Nung mga kagalang-galang na mga tao, kagalang-galang mga kagaya ng suot ni ni Pangulong Bongbong Marcos, ganyan yung mga suot pero mga blurred yung muka. Gawang gawang Japan ay. Gawang Japan ata kaya blurred So, ganoon ang panaginip ko. Pero yung mga mukha ng kontraktor, ang linaw doon. Ang sinasabi doon ng mga taong kagalang-galang, ang kasuotan, sabihin lang nila na involve ang mga Duterte sa flood control issue, tapos na ang paghihirap nila. Oo, alam nyo nung pagkatapos ng panaginip ko, nataay ako Ang sakit nga Sabi ko, grabe yung panaginip kong yun Oo. Sabi ko, medyo malapit ngayon Sabi ko, bakit kaya parang malapit dun sa panaginip ko? Pero yun ay panaginip lamang. Wala naman yun sapat na 100% na nakatotohanan. Panaginip nga Hindi ko nga mamukhaan yung mga tao dun Blurred yung muka. Yung contractor lang yung malilinaw ang muka. Kaya siguro napaisip ako na hindi kaya totoo yung panaginip ko? Kaya napapatanong ako, hindi kaya totoo yung panaginip ko? Hindi kaya dun sa panaginip ko yung mga naka-Amerikana, nakabarong na mga tao ay yung mga congressman na nagsasabing oy, kayong mga kontraktor, gusto nyong matapos problema nyo, idawit nyo mga Duterte, absuelto kayo. Hindi kaya ganun. Ako'y lamang ako'y nagtatanong lamang. Bro, wala naman masama magtanong Siyempre, hindi naman tayo perpektong tao, 'di ba? Na alam natin lahat, kaya tayo nagtatanong. At sabi nga nila, ang taong kulang sa paliwanag kailangan paliwanagan. Para hindi ito para may alam. Ang taong may kaalaman, hindi malalamangan. Instruction yung kasaan. Hindi yan. Ito to. Hanap pa tayo ng asan ang kanina
Nasaan yan? Nasaan yan? Ito panoorin ho natin tong kudeta sa Kamara. Panoorin natin. Todo iwas ang mga kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez sa issue ng umano'y posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ang ibang kongresista naman, iba-iba ang pahayag. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante live mula sa Batasang Pambansa. Hi Mavic, may posibilidad nga ba talaga na mapalitan si Speaker Romualdez? Corina, tila ayaw pahuli ng Kamara sa Senado matapos na umugong dito sa Kongreso ang umano'y pagpapalit din ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Please raise your right hand and repeat. Matapos ang forthwith na kudeta sa Senado na muling nagbalik kay Senador Tito Soto bilang Senate President at sa gitna ng pagkakadawit sa ilang mambabatas sa flood control scandal, tila namimiligro na rin daw ang palitan sa liderato ng Kamara. Umuugong na posibleng sumunod na palitan si House Speaker Martin Romualdez matapos kaladkarin ng isa sa mga contractor sa issue. Binanggit kasi siya ni Curly Discaya sa Senado na umano'y kasama sa nakikinabang sa kitaan sa mga proyekto sa DPWH. Pero sa pagdinig ng Kamara, binawi ni Curly ang pahayag niya sa Senado. Gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldi ko na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Oo, di ba? Ngayon, isipin nyo maigi yung sinabi ko about sa panaginip ko. Pagtawid sa Congress, naging iba ang tema nito ni Discaya. Diba? Naging iba yung timpla, no? Parang ginagamit lang daw ng ibang politiko ang tawag dito, ang apelidong, ang pangalang Martin Romualdez. Ito pa yung pinakamalupit. Alam nyo, hindi namin hinahangad na mapalitan ang House Speaker. Ang hangad namin dito, makasuhan ng House Speaker dahil may mga nagtuturo sa kanya na involved sa nakawan sa flood control. Kasi isipin niya, papalitan ng House Speaker. Sabihin na natin na si Benny Abante ang ipapalit. Useless pa rin, di ba? Sabihin na natin ng ganon. Sabihin na natin, iba pa rin, hindi na si Benny Abante. Pero yung House Speaker na ipapalit kay Martin Romualdez ay isa pa ring lehitimong puppet ng Administrasyong Marcos at ni Martin Romualdez. So useless pa rin, di ba? Depende na lang siguro kung si Congressman Ado ba? Tama ba? Kung hindi ako nagkakamay. Sorry Ado ba? Igdo. Nakalimutan ko basa yun. O kaya si Toby Tiangco. Pwede rin. Walang problema. Mukhang totoo naman ang mga pahayag ni Toby Tiangco. Pero sinabi niya na wala siyang balak na maging House Speaker. Maganda kasi dyan sa pagiging House Speaker, magkaroon ng talaga ng butuhan na nanggagaling sa taong bayan na sila mismo ang magpoproklama doon sa speaker na yon na siya ang maging speaker sa House of Representatives. Hindi yung kapwa niya politiko. Tsaka hindi deserve ni Martin Romualdez na matanggal bilang House Speaker. Ang deserve ni Martin Romualdez, makasuhan siya. Harapin niya itong mga Kasi ito nag-oath ka sa isang hearing. Una-una sa Senado. National yun. Sinabi mo na kasabuat si Martin Romualdez at Saldico. Pagpunta mo ng Congress, bigla mong binawi. Ano yun? So kailangan ko na bang isipin na yung napanaginipan ko na kinokontrol kayo ng mga congressman ay totoo? Ganun ba yon? Ganun ba yon? Ganun ba yung kailangan naming kingay? Ganun ba yung kailangan kong isipin? Tangina, nakatawid ka lang sa Congress, bigla kang nag-iba ang hangin mo? Biglang nag-iba utak mo? Na baka ginagamit lang ng mga politiko ang pangalang Martin Romualdez. Ngayon, eto pa. May confidential fund din ng House Speaker. Sa tingin mo, hindi ba, kung ikaw nga nalaman mo na
dinadawit ang pangalan ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez hindi niya alam. So dapat noong umpisa pa lang inaksyonan na nila yan. Bakit hindi nila inaaksyonan yan? Kasi nga totoo. Ganun lang yun. Ay, ginagawa nyo kaming tanga kayo eh. Wala raw siyang koneksyon kay Romualdez. Pinagbasehan lang daw ni Diskaya ang mga kausap niyang politiko na humihingi ng parte umano ni Romualdez sa proyekto. Pero ang tanong, sapat na nga ba itong dahilan para magbago ang liderato sa Kamara? Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, noong 1 linggo pa raw may mga nagtatanong na sa kanya kung may sapat na numero para mapatalsik na ng tuluyan si Romualdez. Nababahala na raw kasi ang mga mambabatas sa kinakalabasan ng pagdinig sa flood control scandal. Lumala pa ng kinanta ng mga Diskaya ang ilang kongresista sa anomalya. Sa panayam ng Billionaire News Channel sa ilang mambabatas, may mga nagkumpirma at may mga nagdeny sa isyong ito. Sa isang text message, sinabi ni Negros Occidental 3rd District Albi Benitez na public office is a public trust. Sinundan niya ito ng isa pang text message, kung wala ng tiwala, dapat na anyang umalis. Isa si Benitez sa sinasabing contender sa pagka-speaker, bukod pa kay House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Pero kung si Tiangco ang tatanungin, hindi lang daw dapat speakership ang palitan, kundi ang buong liderato ng Kamara. Maging si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kinumpirma niyang matagal nang may nangyayaring gapangan sa pagbabago ng House leadership. Pero inamin niyang wala pang kumakausap sa kanya. Todo iwas naman sa issue ang mga kaalyado ni Romualdez, gaya ni Deputy Speaker J.J. Suarez na ilang beses niyang sinabing walang ganitong issue at hindi anya mangyayari ito. Itinanggi rin ito ni Infra Committee Chair at Bicol Saro Representative Terry Ridon. I don't think there's a leadership change. Nanatol. Totoo man o hindi ang umano'y planong kudeta sa Kamara, ang tanong, napapanahon na nga ba ito at sino ang tunay na makikinabang dito? Eh syempre sila. Sila may kinabang dyan. Hindi alam nyo, may mga, ewan ko lang kung kailan kikilos. Dapat yung ibang, alam nyo, yung ibang mga congressman dyan, dapat dapat kumilos na rin kayo dapat kumilos na rin kayo kasi yung mga matitinong congressman nadadamay sa mga walang iya at demonyong congressman. Sa totoo lang, hindi naaawa din ako sa ibang mga congressman dahil yung iba nagtatrabaho talaga ng maayos Hindi uma-absent, talagang todo buhos sa mga distrito nila kung paano makatulong. Mag-iisip sila kung paano makatulong sa mga kababayan nila. Talagang pinapakita nila na hindi sayang yung boto sa kanila. Hindi sayang yung pagtitiwala ng taong bayan sa kanila. Ginagawa nila lahat Pero nadadamay sila dahil sa mga kasamahan nila na talagang magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya dapat yung mga congressman na mga matitino, dapat kayo isa rin kayo sa mga, kung kayo, kasi posibleng wala kayo nalalaman Gayahin nyo sana itong sila Toby Tiangco, gayahin nyo sana itong si Mayor Magalong, na kung ano yung nalalaman nyo, sabihin nyo, ilahad nyo. Una-una, hindi porket congressman kayo, wala na kayong freedom of speech. Meron din po kayo niyan. So dapat kayong mga matitinong mga congressman, dapat kayo yung magkakampi-kampi. Labanan nyo yung mga tiwaling kapwa nyo congressman. Kasi nga, ang rito, pati kayo nadadamay Diba? Ako naniniwala ako na hindi lahat ng mga congressman ay may talagang katulad ni Saldico. Katulad ni Martin Romualdez, hindi ako naniniwalang ganun. Diba? Yung iba talaga yan malilinis, matitino. At talagang ginagampanan nila ang kanilang trabaho. So dapat ngayon pa lang gumawa na rin po kayo ng paraan para matapos na rin yung nangyayaring yan. Sabihin nyo kung ano yung mga nalalaman nyo. Hindi yung iba kasi may sinasabing tamang panahon.
Diba parang ang ano eh. Hindi sa tamang panahon lalabas ko to. May hawak ako ebidensya pero sasabihin ko to sa tamang panahon. Parang ano ba, alam mo yung mga nagsasalita ng ganun, parang alam mo yun, parang naghahanap ng, oy, bayaran mo muna ako, pag hindi mo ako binayaran ng ganitong halaga, lalabas ko to. Parang ganun ba? Gasino yun, may nalalaman ka pala, di ilabas mo para makadagdag doon sa investigation laban doon sa tao. Ganun lang. Nangyayari kasi, puta na, parang naduduwag yung ibang mga congressman eh. Yan tuloy, nadadamay kayo, imbis na ano, diba? Nadadamay kayo sa galit ng taong bayan. Masama niyan, magkaroon ka to niya sa 21, diba? Magkakaroon ng rally. Baka mamaya, pati yung congressman na matino, madamay din. So, nakakaawa din yung ibang mga congressman na mga madadamay dito. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga nireaksyonan natin at dito sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatakip sa kanyang pinsan at dito sa lantarang pagnanakaw ng at pagtatakip ng mga ibang mga congressman kay Martin Romualdez at kay Saldico. Ano po ba ang may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba, ating babasahin yan. At sa mga gusto pong umorder, eto na siya. Sa mga gustong umorder po ng mga limited edition na bag na napakagaganda, ay check nyo lang po ang aming mga Facebook page ng Banateros Brothers at tignan nyo po sa comment section na nandun po hanapin nyo lang po doon ang aming mga kinoment na pinin po namin sa mga comment ng mga video sa bag na binibenta ho namin ay mismong gawa po yan ng member ng KOJC. Mura na pero napakaganda po. So sa totoo nandun yung isa, hindi ko lang may pakita sa inyo kasi walang mag-aabot sa akin. Hindi ko naman pinsan si Elastic Man o kaya si Spider-Man para ganunin ko lang. Pero i-check nyo na lang po sa aming mga Facebook page yan, kay Boss Dada, kay Master Judea, kay Coach Oli, kay Banat Bay, wala ata eh. Hindi, kay Banat Bay, kay Boss Dada, at sa akin na rin. At i-PM nyo na rin ako para may pakita ko sa inyo kung sino yung mga dapat nyong kontakin para makabili po kayo ng bag. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.